Take me out of the dark, my Lord. Katulad po ng awit ni Brother Gary Valenciano. Marahil ito po ang dalangin at daing ng napakaraming tao sa ating panahon ngayon na apektado ng COVID-19 o ang pandemya ng coronavirus. Napakaraming tao na dinapuan ng karamdaman, marami ang nawalan ng kabuhayan, napakarami ang nawalan ng mahal sa buhay. Kasama po ang mga doctors at nurses na nag-aalay ng buhay araw-araw doon sa mga hospital at sa lahat ng mga klinika. Doon po sa lahat ng mga dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay at sa ating pong lahat na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Believe that God is in control of everything. Amen? Believe that God is in control. The sovereign God is in control and He reigns and He rules in heaven. Ang sabi po ng Psalm 103 verse 19, the Lord has made the heavens His throne, and from there He rules over everything. Magtiwala po tayo sa ating Diyos at sa ating Panginoon, mga kapatid, na siya ay nakaupo sa trono ng langit at siya ay patuloy na naghahari. God is in control. Let us believe that and completely trust Him. Number 2, believe that God is at work even in these dark times. Trust Him. Believe that God is at work to make everything good in our life, especially to all of us who trust the Lord and who love the Lord. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. Good things, bad things, and everything, lahat pong yan ay nagkakalakip-lakip. Ginagawa ng Diyos yan. God is shaping us. God is molding us. God is allowing things to happen so that He can make things beautiful in His time. God is at work and making everything to be good in our life. And lastly, God, in this difficult and in these dark times, mga kapatid, God will use you. God can use you to light a candle in this dark situation. Be part of the solution and not of the problem. Ang mga simpleng palatuntunan po at alituntunan sa ating barangay, sa ating syudad, ang ECQ, ang stay at home, ang sanitation, ang washing of hands, yan po ay mga simpleng bagay. Maipakikita po natin sa ating tahanan, sa ating mga kamag-anak, sa ating barangay at sa ating komunidad na tayo po ay mga ilaw ng sanlibutan. Katulad nga po ng sabi ng ating Panginoong Jesucristo, you are the light of the world. Sa madilim na bahagi ng kasaysayang ito, mga kapatid, you are the light of the world. And so Jesus says, let your light shine before men, that they may see your good works, and so that they may praise our Father in heaven. Salamat sa Panginoon. Salamat sa inyo mga kapatid, mga individuals, mga donors, mga ministry partners ng PCEC at ng PhilRads. We praise God for the opportunity that in these dark times we are able to serve the nation and light a candle. PCEC and the PhilRads has distributed more than 120,000 pieces of personal protective gears to hospitals, to clinics, even to different government agencies, to PNP, to the Armed Forces of the Philippines, the PNP, the Bureau of Customs, and to all the frontliners according to our ability. At salamat sa Panginoon, from day one of COVID, we have served about 2,000 families in 8 to 10 barangays by distributing relief goods and food
that is good for the family for 1 week. Salamat sa Panginoon sapagkat marami po tayong mga international partners at lalong-lalo na po mga local partners, yung pong ating mga ministry partners, mga simbahan ay matapat na nagkakaloob po upang tayo ay makapag-abot ng tulong sa mga nangangailangan sa pagkakataong ito. And hindi lamang po tayo tumutulong doon sa mga miyembro ng ating iglesia. Pag tumulong po tayo sa barangay, more than 60 to 70% of the relief goods that we are distributing is for the members of the community, irregardless of their religion, irregardless of their beliefs, sex, and what have you in their life status. Tayo po ay nag-aabot ng tulong sa lahat. At salamat din sa Panginoon. We are another candle that we are lighting. Our churches have opened up their facilities and their buildings as temporary shelter to doctors and nurses and frontliners. Habang tayo po ay pumapalakpak, nananalangin, sumasaludo sa mga frontliners, tayo rin po ay nagbubukas ng ating mga facilities. Yung pong ating pagkain ay isineshare natin sa kanila at lahat ng tulong at magagawa natin sa panahong ito. We also launched recently, tayo po ay naglunsad ng isang programa, isang proyekto upang tulungan ang mga pamilya ng pastor. Ang iba pong mga simbahan natin, 6 na linggo na. Yung iba, 4 na linggo na sarado ang simbahan. Walang mass gatherings, walang worship services, and therefore yung pong mga giving at ang mga ikapo ng mga tao ay bagsak rin sa pagkakataong ito. Subalit ang PCEC po sa pakikipagtulungan ng ilang mga businessmen, ng mga malalaking simbahan, tayo po ay naglunsad ng Adopt a Pastor's Family. At ang ating layunin, lalong-lalo na po yung mga nasa urban poor setting at sa mga mahihirap na rural areas, makapagbigay tayo ng 5,000 piso o kaya naman kahit isang sakong bigas sa mga pamilya ng pastor upang makatawid sila sa napakahirap na situation na ito. Salamat sa Panginoon, tayo po ay nakapag-abot na ng tulong sa Metro Cebu Pastors, sa Cagayan de Oro, sa Mindanao, at dito po sa ilang mga syudad sa National Capital Region na kung saan nandito po ang epicenter, ang ground zero ng COVID-19 sa ating bansa. Nakarating na rin po ang ating tulong sa mga pastor ng Bataan, at this week ay sunod-sunod na po ito sa Puerto Princesa, Palawan at ilang pang mga bahagi ng Region 3. Mga kapatid, tayo po ay patuloy na magbayanihan at patuloy po tayong manalangin na ang Panginoon ay magkaloob ng mga resources para sa ating mga pastor na nahihirapan sa ngayon. At tayo po ay manalangin na marami pang resources ang ipagkatiwala sa atin ng Panginoon upang tayo'y makatulong patuloy sa ating mga kababayan. In our own power, as God blesses our families with extras, as God blesses our churches with extras, let us share a gift of love. Let us share food, let us share water, medicine, and resources, but most especially our prayers. Patuloy po tayong manalangin ng ating Panginoong Diyos ay mag-control ng situation na ito at gagawin niyang maganda ang lahat ng bagay sa bawat pamilya at sa bawat isang tao. At ang Diyos ang siyang lalaban sa hindi nakikitang kalaban na ito, ang coronavirus. Magtiwala po tayo, ang ating Panginoong Diyos, our God is the sovereign God who is in control of everything. God bless you, my dear brothers and sisters.